Hindi lang mga biktima ng paputok ang sinugod sa mga ospital itong magdamag. Live mula sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, ano pa ang mga kasong kinailangan tugunan sa East Ave? Nako, Jiggy, marami nga rin sa mga kapatid natin ang dinala dito sa East Ave Medical Center dahil naman sa non-communicable diseases. Kabilang na dyan, syempre, yung stroke at saka yung asthma. Kabi-kabila kasi yung naging medianoche kagabi. Tapos dagdag mo pa yung mga usok, bunga ng mga paputok sa salubong sa bagong taon. Simula December 21 nga hanggang Enero 1 ng 2026, 86 na ang kaso ng stroke dito sa East Avenue Medical Center. Habang 11 naman ang kaso ng acute coronary syndrome o yung problema sa pagdaloy ng dugo sa puso. 8 naman ang reported cases ng asthma. Ayon sa mga doktor, isa sa mga posibleng dahilan ng stroke ay yung unhealthy eating habits na madalas nga nangyayari kapag maraming handa at maraming mga kainan. Bukod dyan, nakakaapekto rin yung smog o pollution sa hangin dahil nga sa kaliwat kanan rin ng mga paputok at pailaw kagabi. May mga nahihirapang huminga at nagkakaroon ng sakit sa baga. Nakaka-irritate din daw sa mata, ilong, balat at lalamunan ang smog at posible rin na magdulot ito ng sakit sa puso kapag matagal na nakakalanghap o yung exposure nga kung tatawagin. Pakinggan natin yung naging pahayag kanina ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Ang tip ng DOH, yung mga high risk, huwag muna lumabas sa bahay muna. Kung kailangan lumabas, mag-N95 mask. At Ian, may mga tinamaan din ba ng ligaw na bala ngayong taon? Jiggy, meron nga kaninang isinugod dito na isang lalaki na tinamaan ng ligaw na bala sa binti. At kanina nakatanggap na rin tayo ng additional information mula sa Philippine National Police na may 11 cases na ng indiscriminate firing sa buong bansa na yan. 3 raw dyan, mga miyembro ng kapulisan ang suspect. Meron ding isang naitalang biktima naman ng ligaw na bala sa Bulacan. Jiggy, bukod sa mga non-communicable diseases, may naitala ring 52 trauma cases dito sa EAMC dahil naman daw yan sa pagkalasing. Sa bilang na yan, 38 dyan out of 52 ang vehicular accidents. Yan muna ang latest mula dito sa East Ave. Jiggy? Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa Quezon City. Pinasabugan ng granada mga nanonood ng fireworks display sa isang bayan sa Cotabato. Higit 20 ang sugatan. Live mula sa Matalam, Cotabato, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, kumusta ang lagay ng mga biktima? Jiggy, nakalabas na ng ospital ang ilan sa mga biktima pero may ilang nagpapagaling pa sa ospital. Sa 22 sugatan, 9 ang minor de edad. Kabilang sa mga biktima ang 12 anyos na batang lalaking nasabugan sa mata. Base sa investigasyon, nanonood lang ng fireworks display sa gilid ng kalsada ang mga biktima nang bigla silang pasabugan at hagisan ng granada ng riding in tandem. Agad dinala sa ospital ang mga nasabugan. Sa lakas ng pagkakasabog, nabasag ang salamin ng isang tindahan. Jiggy, nakausap din natin ang isa sa mga biktima na nagtamo siya ng injuries sa kamay. Narito ang kanyang pahayag. Papasok na sana ako para kumuha ng motor nung biglang may sumabog na granada. Tumakbo agad ako at nataranta. At Bril, kumusta ang investigasyon ng mga otoridad dyan sa insidente? Jiggy, tukoy na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga salarin pero hindi mo na sila pinangalanan ng mga pulis habang gumugulong ang kanilang investigasyon na pag-alamang miyembro sila ng sindikato ng iligal na droga sa lugar. Walang plate number ang motorsiklong ginamit ng mga sospek. Na pag-alamang din MK2 hand grenade naman ang inihagis nilang pampasabog. Jiggy. At masasabi ba na may anggulungan droga ang motibo dito sa pagpapasabog? Jiggy, alam mo, ang teorya ng mga police, diversionary tactic ito dahil miyembro ng drug syndicate ang mga suspect, posible raw na inililihis nila ang atensyon ng mga pulis mula sa anti-drug operations. Narito ang pahayag ng Matalam Municipal Police.
Actually, inline yun sa aming pinalakas na anti-illegal drugs operation kasi sa mga suspect yan is involved, no, sa illegal drugs. So we have a series of anti-illegal drugs na at napiktuhan yung kanila. Gagawa sila ng mga possible na mga senaryo to divert yung aming attention. Jiggy, patuloy na tinutugis ng mga pulis ang mga salarina. Naka-heightened alert ang PNP sa lugar dahil sa insidente. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Bril Montalvo live mula sa Matalam, Cotabato. Susunod, sa pagpasok ng 2026, ano kaya ang pananaw ng mga Pinoy? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.